ng paborito niyong senador na si Risa Hontiveros. Yan yung hindi maintindihan ng senador niyong si Risa Hontiveros, mga kababayan. Di ba? Bakit? Gusto talaga ni former Senator Sonny Trillanes, mga kababayan. Gusto nila papasukin yung ICC at habulin itong si former President Rodrigo Duterte kasi nga raw pumapatay ng tao. Kung tatanungin sinong pinatay, hindi nga makapagbigay kahit isa, mga kababayan, di ba? Pero kapag tungkol sa issue ng PhilHealth, nakawan dyan sa budget 2025, anong statement na inilabas ni Risa Hontiveros? Wala. Diba? Wala. Anong statement ni Risa Hontiveros sa nawawalang 174 billion, mga kababayan? Wala. Diba? Wala. Ang hinahabolan talaga ni Congressman Risa Hontiveros, mga kababayan, ay yung mga Duterte. Yung mga Duterte lang talaga, mga kababayan, ang hinahabol ni Risa Hontiveros. Okay? Bakit? Nako! Ito, tingnan natin, mga kababayan. Tingnan nyo ito hanggang sa huli, ha? Kasi explain natin ito. Okay? Kasi nga, mga kababayan, ang nakikita ko dito, okay? Ayaw ko man sabihin ito. Ito, opinion ko ito, mga kababayan. Ito. Baka sabihan nyo ako ng fake news. Ito yung nakikita ko dito ngayon, mga kababayan. Sa tingin ko, hindi na si President Bongbong Marcos ang nagpapatakbo ng bansa natin ngayon. Okay? Siya yung presidente, of course, mga kababayan, siya yung nakaupo, pero ibang tao na yung nagpapalakad or maraming tao ang nagpapalakad, tunay na nagpapalakad dito. Okay? So, balikan natin yung taon kung saan si Pangulong Rodrigo yung namamahala, mga kababayan. Balikan natin, 2016 until 2022, mga kababayan. At review natin kung sino yung mga taong kinalaban at sinasagasaan ni former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. Okay? Pag-usapan natin, ito, number one. Number one, sino? Mga negosyante, mga kababayan. Okay? Hindi yung mga negosyante na nagtitinda ng balot, hindi yung mga negosyante na nagtitinda ng kikiam, yung nasa daan, hindi. Negosyante rin naman yan. Pero hindi yan yung mga kinalaban. Of course, tinulungan nga yan, mga kababayan. Okay? Hindi sila yung kinalaban. Kundi yung mga malalaking korporasyon, mga kababayan, na kung saan nagsamantala sa ating bansa. And of course, alam natin yang lahat kung sino yung mga tao na yan, mga kababayan. Panggitin natin. Sige, panggitin natin, mga kababayan. Kayo, mag-comment kayo dyan. Tingnan nyo ito. Baka mayroon akong hindi pa nabanggit, ha. Ito. Number one. Lucio Tan, mga kababayan. Diba? Number two. Mga Lopezes. Yung mga may-ari ng ABS-CBN, mga kababayan. Number three. Number three. Sino pa? May-ari ng Meralco, mga kababayan. May-ari ng PLDT. Sino pa? May-ari ng PLDT. Yeah, kasi yung mga may-ari, yung mga NLEX, SLEX, sino pa yan, mga kababayan? Mga Del Rosario pa pala, mga kababayan. Ako, comment nga kayo dyan kung sino pa ang hindi ko nabanggit. Yan yung mga malalaking mga negosyante, mga kababayan, na kinalaban ni former President Rodrigo Duterte. Kung natatandaan ninyo, sa time ni Pangulong Rodrigo Duterte, kapag naghihingi ito ng increase, mga kababayan, lalo na dyan sa Meralco, binabara ito, mga kababayan. Last time nga, ni-required pa ito ng pamahalaan na i-refund sa mga tao, sa mga consumers, yung mga sobrang charges na ipinataw sa mga tao. Diba? Kung natatandaan nyo yan. Ngayon, mga kababayan, obserbahan nyo, mula 2022 hanggang ngayon,
Diba? Napakabilis, napakadali na lang mag-increase ng mga services na ito. Halimbawa, Meralco. I think kaka-increase lang ng Meralco mga kababayan. Charges sa INLEX, sa SLEX, yung mga toll fees mga kababayan. Diba? Oh, kasi approve ka agad. Oh, approve ka agad mga kababayan. Kasi nga, ako, kontrolado nila yung mga nasa pamahalaan ngayon mga kababayan. Pwede nilang utuhin mga kababayan. Kasi sa time ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan, lugi itong mga taong to. Bakit? Yun nga, na-require na magbayad ng totoong tax nila. Di ba? Oh, sino ba namang hindi malugi niyan? ABS-CBN nga mga kababayan, nawalan nga ng franchise. Of course, hindi ko sinasabi na mabuti yon. Ang mabuti doon, na-discover kung ano mga kabulastugang ginagawa ng kumpanya na yan, mga kababayan. Kung ayusin nilang kumpanya nila, magkakaroon sila ng bagong edi mas mabuti, di ba? And yet ngayon, ilang taon nang wala si Pangulong Rodrigo Duterte? 3 years na. Di ba? And yet, until now, hindi pa rin siya makakuha ng franchise. Ewan ko lang anong problema dyan. So, sa pagkakalam natin, problema yan sa tax, yung ibang mga declaration sa properties nila, yun. Na-discover, mga kababayan. Yan, luging-lugi yan. Lusyutan, mga kababayan. Ako. Na-require magbayad ng tax. Sino pa? Pangalawang kinalaban ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Mga drug lords. Diba? Mga drug lords, kung natatandaan ninyo. Of course, baka mag-comment kayo dyan na, bakit konti lang namatay na drug lords? Konti lang nahuli na drug lords. Marami yung mga pushers lang. Of course. Alam ka naman, mas marami yung drug lords kaysa sa pushers. Diba? Dapat mas marami talaga yung mga pushers kasi sila nga yung nagbibenta, konti lang drug lords. Expected yan mga kababayan. Ang importante, may mga drug lords na nahuli. Diba? Yan yung importante. At tingnan nyo ngayon mga kababayan. Diba ang daming politikong na bulgar kasi nga may mga koneksyon doon sa mga drug lords. And ngayon mga kababayan, sa administrasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, tignan ninyo, yung mga na-convict ng ombudsman mga kababayan, lalo na yung mayor ng Iloilo, na kung saan na-convict kasi hindi niya ma-explain kung saan galing yung yaman niya. Hindi pala dinismiss. Pinardon ni President Bongbong Marcos. Kasi nagsalita doon sa Quadcom. Inilaglag si Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan. Kaya nagkaroon ng pardon. Okay? Again, kayo dyan mga taga-Iloilo, mag-comment kayo dyan kung sino sinasabi ko. Kahit of course, i-deny naman talaga niya. Hindi naman amin yan. Yet, alam ng mga taga-Iloilo yan kung sino. Okay? I think may connection. Nakalimutan ko lang yung sikat na drug lord yan. Dragon ba yun? Kasi doon sa Cebu may Jaguar eh. I think dyan sa Iloilo may Dragon. Dragon yata tawag nila. I-comment na kayo. Yung mayor na yan may connection. Yet, binigyan ng pardon at allowed na ulit tumakbo ng kahit na anong posisyon sa gobyerno mga kababayan. At ito pa. Isang congressman mga kababayan na atat na umpisahan yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasi nga pala kasali pala ito doon sa narco-list ni former President Rodrigo Duterte mga kababayan. Nako at napakasinungaling pa mga kababayan. Comment nga dyan kung sino yung congressman na yan. Basta nagsusuot niya ng eyeglass mga kababayan. Diba? Kilala nyo yan. Comment niya kayo dyan. Yan. Yung mga kinalaban ng drug. Yan yung mga kinalaban ni former President Rodrigo Duterte mga kababayan. Yung mga drug lords. So dalawa na yung na-identify natin ha. Mga negosyante, malalaking negosyante.
Mga drug lords. Pangatlo, sino? Mga may connection sa NPA, mga kababayan. Or, sabihin natin NPA. CPP, NPA, NDF, mga kababayan. Ito. Kaya nga, kung titignan ninyo, kung sino yung grupo na nangunguna doon sa pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte. Diba? Tignan nyo kung sinong senador ang nangunguna doon sa paglitis ni former President Rodrigo Duterte. Tignan nyo kung anong background, anong political affiliations nila, mga kababayan. Banggitin na natin, Risa Hontiveros, paborito ninyo. Oh? Oh. Nako, hindi makaintindi sa policy ni former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. Gusto talaga ipakulong si President Rodrigo Duterte, kaya, nako. Pero kung tanungin mo, tungkol doon sa issue ng zero subsidy ng PhilHealth, doon sa nawawalang 174 billion na inutang, tanungin mo doon sa pag-transfer ng 60 billion ng funds ng PhilHealth doon sa National Treasury, anong sagot? Wala. Anong statement? Walang statement, mga kababayan. Kasi nga, miyembro ng Gabriela. Ay, akbayan pala. Pero I think miyembro din yan ng Gabriela dati, mga kababayan. Hindi ako nakakamali, ha. Ngayon, akbayan kasi yung membership niya. Alam naman natin, napapalit-palit lang yan sila, mga kababayan. Ngayon, membro nito, and then sa susunod na membro ng ibang grupo na naman. Natin yun. Again, sino pa? Diyan sa Congress, mga kababayan. Sino pa yung mga grupo dyan na may connection doon sa NPA? Yun, opinion lang ko ito, ha, mga kababayan. Comment nyo dyan kung sino pa. And yet, kung tatanungin ninyo ulit, doon sa issue ng PhilHealth, doon sa nawawalang 174 billion, anong sagot? Wala. Doon sa issue ng BICAM, nagsalita nga lang yung grupo na yon kasi hinostage nila si Martin Romualdez para pirmahan kaagad yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nung napirmahan na, ayan na, tikom na yung bibig, mga kababayan. Di ba? Tikom na yung bibig, wala na. Kahit may na-discovering nawawalang pera, wala na. No. Kaya ito, mga kababayan, tingnan natin yan. Itong tatlo na ito, mga malalaking negosyante, mga drug lords at NPA, ito yung talagang humahabol kay former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. Kasi nga, time ni Pangulong Rodrigo Duterte, nako, loging-logi itong mga taong. Logi yung mga negosyante, logi yung mga drug lords, nawawala ng miyembro at pera ang NPA, mga kababayan. Ngayong time na sa ngayong administrasyon, mga kababayan ni President Bongbong Marcos, nako, busog na busog itong mga taong to, mga kababayan. Kasi nga nandiyan may budget binibigyan ni Martin Romualdez, mga kababayan di ba? Yung mga drug lords protektado. Meron ngang nahuhuli, may nahuling illegal na droga, wala namang drug lord. Kalain nyo yan? Naglakad lang yung mga illegal na drugs papuntang kahit saan. Tumawid lang yan ng dagat nang walang nagdadala. Di ba? Isipin nyo yan. May nahuhuli, yet wala nahuhuling drug lord. At ngayon, yung mga negosyante, napakadali na lang mag-increase, mga kababayan. At kung napapansin ninyo, dadami na ulit ang reklamo sa mga services katulad ng PLDT, sa NLEX, SLEX, services dyan. I think, kahapon lang may nakita ko sa social media, hindi pa lang verified, bumalik ulit yung laglag bala, mga kababayan. Ha? Tignan nyo yan. Okay? Yet ito yung pag-isipan natin, mga kababayan, no? Kasi, kung titignan ninyo, bakit until now, hinahabol pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte? Kung saan,
wala na sa posisyon, ordinaryong tao na lang mga kababayan. Kahit si Sara Duterte nga, Vice President, hindi makagalaw kasi walang budget. Vice President lang. Tinanggal pa sa National Security Council. Tinanggal pa. So paano kagalaw yan? At ngayon, inimpeach pa. Diba? Lalo naman si Baste, mayor ng Davao. Lalo naman si Pulong Duterte, congressman, hindi lalo makagalaw yan. And yet, hinahabol ng mga taong to si President Rodrigo Duterte kasi rest back ito, man. Gaganti talaga tong mga taong to. And unfortunately, mga kababayan, ito yung kinatatakutan natin kasi lumalabas dito na ito yung mga taong nasa likod ni President Bongbong Marcos ngayon, mga kababayan, na namumuno ng bansa natin. And of course, alam natin na itong mga taong to, yung mga self-interest lang nila ang iniisip nila. Kahit sabihin natin, itong mga membro ng NPA, nag-iisip ito sa, hindi, pinapalabas lang ito nila na nag-iisip sila sa bansa natin para patuloy na mag-i-exist yung grupo nila. Unfortunately, nangyayari nga yan kasi karamihan sa kabataan ngayon inclined doon sa pagboto ng mga kandidatong miyembro ng mga grupo na ito, mga kababayan. Kahit pupuntahan nyo yung mga survey sa mga public and private schools, mga kababayan, state universities and colleges, private and public universities, tignan nyo kung sino mga nangunguna dyan. Yung mga miyembro ng mga grupong may connection sa NPA. Kasi nga raw, walang bahid na korupsyon. Of course, kasi yan yung pinapalabas ng mainstream media na may kaugnayan doon sa mga negosyante. Lahat ng kakalaban kay former President Rodrigo Duterte, papagandahin yan ng mainstream media para hindi na makabalik yung mga Duterte. Okay? Kung kayo nakapanood kayo ng video nito, paki-like and share, mga kababayan, doon sa makakilala nyo, lalo na doon sa mga kabataang may planong boboto doon sa mga individual na may connection doon sa NPA or makakaliwang grupo, mga kababayan. Bakit? Para mapigilan natin na lalala yung problema ng bansa, mga kababayan. Okay? Anyway, dito na lang po muna tayo, and then again, yun nga, like and share ng video natin para makita at malaman ng iba, and then maintindihan kung anong tunay na nangyayari dito sa bansa natin, mga kababayan. Then, paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.